Sir! Ako yun! Si Sir Pepe! Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling, sa hirap man o sa saya ay Sir! Ako yun! Si Sir Pepe! Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan ipinakita na nga ang teaser para bukas, yung episode para bukas na. Ay, yes guys. Dito nga ay pinakita unang-una ay itong si Moira. Yes guys, dito nga makita mo na mukhang masayang masaya siya. Kasi nga, sabi niya mismo na wala na si Balahadja. So wala nang magtuturo nung kung sino man yung mastermind doon sa kidnap dito kay Don Pepe. Yes guys, sinabi rin niya na wala na rin si Dax na inutusan nila na magpakalayo at wag na magpakita. Ngunit dito nga sabi ni Risa is kinakabahan talaga siya kasi nga baka madawit siya. And yes guys, sabi nga mismo ni Moira, totoo naman, we are still clear. Then sabi ni Risa, bakit we? Bakit kasama ako dyan? Ngunit sinabi nga explain mismo ni Moira na syempre dahil kasabwat ka dito, ikaw ang nagpairam sa amin ng sasakyan, so whatever happens, if you fall down, kung mahuli ka, is mahuli tayo lahat. Sinabi din ni Moira na accomplice ka o kumbaga accessories ka doon sa crime. So if you go down, so mahuli tayong lahat. So damay-damay lang tayo. And then sabi nga mismo ni Risa, ano ka ba? Di ba sabi ko sa iyo na dapat di ako kasama dyan? Although ginamit mo yung sasakyan ko, pero sinabi mo naman na hindi ikaw nakita o di ka nahuli. At sana nga mangyari yon para hindi na ako kasama. At kung ano pa man mangyari sa akin, sabi ni Risa, is talagang kayo yung pinaka-mastermind at ako'y pinilit mo lang na gawin. O hiramin mismo yung sasakyan ko kahit hindi ko naman na gusto. Then yes guys, itong dalawa na tila may pagtatalo, pero itong si Moira is pinipilit niya na dapat tumahimik ka lang kasi nga kapag nalaman ng polis yan, siguradong makukulong ka kasama ako. Kumbaga damay-damay na lahat. So kung ako makulong, hindi ako papayag. So kailangan damay ka. Then dito nga guys, ipinakita din na yung isa sa mga, ito yung pinaka ebidensya, malakas na ebidensya para sa mga kidnappers, yung mga suspect at yung mga kasama doon sa o involved doon sa kaso. Yes guys, ito nga may picture na ipinakita ang police dito kay Giselle at sinabi ni Giselle mismo na I know this car. Alam ko at nakita ko mismo ang kotse na ito na ginagamit ni Moira days before, bago nga mawala itong si Daddy o itong si Don Pepe. At sinabi nga ni Giselle mismo na sigurado siya na yung sasakyan na ito ay gamit ni Moira at kay Moira itong sasakyan. And yes guys, ayun talaga yung sinasabi niya sa pulis na talagang dinidiin niya ito ngang si Moira. Ngunit itong mga pulis is hindi naniniwala kay Giselle. Ibig sabihin nun guys na ito ngang sasakyan ay hindi mismo kay Moira, kundi sinabi mismo ni Pulis Gonzales na itong sasakyan ay kay ni Risa. And then nagulat nga itong si Giselle, sabi niya kay ni Risa pala yung sasakyan. So ibig sabihin talaga na ito ngang si ni Risa ay kasabwat neto ni Moira. Yes guys, ito nga yung magtuturo na itong si Moira talaga ang mastermind, kaya kailangan nating makita o mahanap kung nasa na itong si ni Risa agad. And then sabi naman ng pulis, sige ma'am, tutulungan po namin kayo, gagawin namin lahat ng mga kaya namin para makita at mahanap itong si Risa. And then sabi ni Giselle, oo, kailangan natin makita agad kasi kung hindi baka nakatakas na ito, baka nagtatago na. So kailangan natin maunahan, lalo na itong si Moira, kailangan natin mahuli agad itong si Risa para mapaamin sa mga nagawa nila na kasalanan, lalo na dito kay Don Pepe. And yes guys, ito nga ipinakita rin na ito nga si Zoe mismo is nakabalik na nga dito sa Apex. And yes guys, balik naman sila sa trabaho. And yes guys, ito nga is ginagawa na naman yung dati niyang ginagawa, pero this time tila kakampi siya ngayon kay Annalyn. Actually, pinagtatanggol nga nito ni Zoe itong si Annalyn laban nga dito kay Justin. Pero alam naman natin, itong si Justin at si Annalyn is magkakampi o magka-close nga sila na kung saan nga
pinakita pa nga na ito nga, nagkaroon sila ng dinner o actually lunch yun eh. Itong si La Justine, si Giselle, si Lynette at si Annalyn. At nagbigayan pa nga sila ng regalo, ngunit kakaiba yung mga nangyaring regalo, no? Na kung saan nilagay doon anak ng kabit, tapos adopted child. So, ito talagang si Moira is gumawa na naman ng kalokohan at gustong pag-awayin itong mga magkakaibigan sa pamamagitan ng mga ganun, ano. Pero alam naman din natin, lalo na itong nila Annalyn at Lynette, na hindi sila yung may kagagawa doon at meron talagang may kalokohan na naman na gumawa, which is syempre yun nga ay si Moira, kasi ang plano niya talaga is pag-away-away yung mga magkakabate at maging kakampi niya yung mga nagiging magkaaway. At dito nga pinakita rin na si Zoe is gusto niyang pumasyal dito sa lolo niya. Pero bago siya makapunta ron is nakita siya ng kanyang tatay RJ at tinanong siya, Zoe, saan ka pupunta? At sinabi naman ni Zoe, kay lolo po. Ngunit ito namang si RJ, sinabi niya na, Zoe, hindi pwede, bawal ka pumunta ron. And then sabi ni Zoe, what? Bakit po? Anong dahilan? Ngunit sinabi nga mismo ni RJ na hindi ka pwede doon kasi nagpapahinga ang iyong lolo at critical pa siya. So, hindi pa rin siya nagigising. And then, sabi nga ni Zoe, pinipilit niya na gustong pumasok pero sabi ni RJ na wag muna sa ngayon. Hayaan muna natin ang lolo mo na magpahinga. Pero sa totoo lang, ayaw talaga ni RJ na papasokan itong si Zoe. Ayaw niya lang direktahin kasi nga naghihinala din siya dito sa kanyang anak. So, inisip niya na baka may gawing masama itong si Zoe sa kanyang tatay o sa kanyang lolo Pepe. And yes guys, ito nga ipinakita. Ito namang si Annalyn at talagang masaya siya, no? Actually, confident nga siya kasi nga tila bumait na itong si Zoe sa kanya. At sabi nga niya na kahit na anong mangyari, kahit na anong gawin ni Moira ng mama niya is hindi niya kami mapaghihiwalay. And then yes guys, sabi naman ni Doc Lindon, paano kung itong si Zoe is kasabwat o may kinalaman siya sa pagkawala ng lolo mo? Magiging okay pa ba kayo? Bati mo pa rin ba siya? Paano kung totoo nga yung sinabi ni RJ ng papa mo na baka nga kasabwat itong si Zoe? At ito nga si Annalyn is tila napahinto o napatigil siya. Inisip niya na paano kaya ko kasama itong si Zoe? At medyo napaisip nga siya doon sa sinabi ni Doc Lindon, which is alam naman natin na kasama naman talaga itong si Moira at si Zoe, no, nagmamang-maangan lang sila. At pinakita nga rin dito guys na ito ngang mga pulis kasama si Giselle is talagang hinahunting itong si Nerissa. And yes guys, hanggang sa makita nila ito sa labas ng isang restaurant, no, at nilapitan agad ito ni Giselle. At nagulat itong si Nerissa kasi may pulis at yung tipong kukunin na siya, tamakbo itong si Nerissa at tinabol naman ito ni Giselle. At sinabi nga agad ni Nerissa na tigilan niyo ako, wala akong kinalaman yan. So what's the point na kinukuha niyo ako? Anong dahilan? Ngunit sinabi nga dito ni Giselle na ang dahilan kasi nakita ng CCTV at meron ding eyewitness na yung sasakyan mo is ginamit na getaway car doon sa crime scene na kung saan kinidnap ang aking tatay. Ito nga si Don Pepe. And yes guys, talagang na-corner na nila ito nga si Nerissa. Ngunit itong si Nerissa, sinasabi niya na wala akong kasalanan doon. Hindi ako doon kadamay sapagkat yung sasakyan ko is ginamit lang yan nung time na kinidnap si Don Pepe at hindi ko ginamit yan. And then nagulat si Giselle, sabi niya, anong ibig mong sabihin? At sinabi mismo ni Nerissa na hindi ako, akin yung kotse pero hindi ako nag-drive niyan. Wala akong kinalaman dyan. Ang tanging nag-drive dyan is si Moira. Yes guys, nalaman na rin sa wakas ni Moira na ito ngang siya nga talaga yung mastermind. Siya talaga yung nagplano na dukutin itong si Don Pepe, perapan at sakatan. And yes guys, nagigigil talaga itong si Giselle, no? At gusto niya talagang mahuli itong si Moira. At sinabi ni Nerissa mismo na sana hindi niya ako idamay dyan sapagkat hindi ko naman talaga gusto nangyari kundi napilit lang ako ni Moira. And yes guys, abangan natin bukas na yung full episode nito. Ano kaya ang mangyari? Ito na kaya ang time na mahuli at makulong na talaga si Moira. Si Nerissa makakatakas ba o makukulong din? At itong si Giselle, ano kayang gagawin niya para mahuli at mapakulong talaga itong si Moira, si
Don Pepe magigising na ba? Ito namang si Annalyn, magagalit ba siya kapag nalaman niya ang totoo patungkol dito sa ginawa ni Zoe? Si Zoe ba is hindi na makakalapit sa lolo niya? At kamusta naman tong si Justin at si Eric? Matutuloy kaya ang plano nila pagbagsak dito sa Apex? Si Justin at si Giselle magiging okay na kaya? Itong si Lynette, kailan kaya to magiging okay kasama itong si Doc Benitez? And yes guys, salamat sa panonood nyo sa aking channel, sa inyong pag-like, support at comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi, bye bye.